Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-37 na kabanata. Ang magulong katotohanan. Simula ng mental breakdown. Sa isip ni Donna, ay napakaganda ni Debbie, habang pinapanood siya ng maraming lalaki na nananabik at nakatingin sa kanya mula sa ibaba. Lahat sila ay pinag-uusapan ang tungkol sa kanyang kagandahan at kanyang kahinhinan. Ngumiti ang lahat sa camera. Utos ng photographer. Matapos makakuha ng mga larawan, ng mga donors. Hiniling ng host na bumaba na ang lahat, ngunit pinigilan sina Alex at Debbie. Alex, mangyaring maiwan ka muna ng ilang sandali. Bilang pinakamataas na nag-ambag, lahat ng tao ay interesado sa iyong sitwasyon. Maaari ka bang makausap kahit sandali? Alex, mangyaring tanggapin ang panayam na ito. Sigaw ng isang admirer. Gusto ko pang malaman ang ibang tungkol sa'yo. Sabi ng isa pang babae. Nagsimulang maghiyawan ang mga manunood para sa kanya. Sige, walang choice si Alex kundi pumayag. Hinawakan niya ang kamay ni Debbie, at tumayo sila sa gitna ng stage. Alex, pwede magtanong. Girlfriend mo ba siya? Mausisang tanong ng host sa simula. Lahat ay naghihintay sa sagot ni Alex. Tama, girlfriend ko siya. Sagot ni Alex, at hinawakan ng mas mahigpit ang kamay ni Debbie. Medyo nakaramdam siya ng kaba. Natatakot na baka i-deny siya sa publiko ni Debbie. Gayunpaman, nang makita niyang nahihiyang ngumiti si Debbie, at yumuko, naalis ang takot sa kanyang puso. Ang mga audience na babae ay napabuntong hininga ng malalim. Alex, pwede ko bang itanong, kung bakit hindi mo iniwan ang pangalan mo, pagkatapos mong magbigay ng donasyon? Ang layunin ng aking donasyon ay tulungan ang mga bata sa nayon. At hindi para pataasin ang aking reputasyon. Gayun din, ang $130,000 ay hindi isang malaking pera para sa akin. Kaya hindi mahalaga na mag-iwan ang aking pangalan. Pagkatapos niyang sabihin ito, ang mga dalagang babae ay nagpasabog sa papuri at palakpakan. Malakas nilang sinigaw ang pangalan ni Alex. Sa tuwing tumitingin si Alex sa kanila, nasasabik sila. Magaling yan. Patawarin mo ako sa pagiging matapang ng tanong ko. Napakayaman mo. Bakit hindi ka magsuot ng magagandang damit? At maganda ang pananamit ng girlfriend mo. Sabi ng host. Nainsulto si Alex sa tanong, at sumagot siya. Galing ako sa mayamang pamilya. Pero sa tingin ko, hindi ko kailangang magsuot ng mga designer label, dahil lang sa mayaman ako. Mas komportable ako sa normal na kasuutan. Para naman sa girlfriend ko. Mahal ko siya. At nasisiyahan akong bumili ng magagandang damit para sa kanya. Masyado kang charming. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na ma-in-love sa'yo. Huling tanong. Wika ng host. Sobrang nakakaintindi ka. May mga tao ba sa paligid mo, na hindi nakakaunawa sa iyo? Bumaba ang tingin ni Alex kay Donna at Darren, na nakaupo mula sa audience. Ang kanyang mga labi ay may maliit na isang ngiti. Mayroong isang tao. Sagot niya. Si Alex ay hindi mapaghiganting tao. Mas pinipili niyang maupo at pag-usapan ang mga bagay-bagay. Ngunit si Donna, at ang kanyang kasintahan na si Darren, ay sobra-sobra ang ginawa ngayon. Hindi lang nila siya binastos ngayon. Siniraan din nila si Debbie. At ito ang nagpapagalit sa kanya ng labis. May isang lalaki na nagsabi sa akin yan sa harap ng lahat. Na ako ay isang talunan, at sinabing hindi ko afford ang presyo ng mga pagkain sa cafeteria. Sabi ng girlfriend niya, hindi daw bagay sa girlfriend ko, na magsuot ng damit mula sa Autumn Beauty. Nang matapos magsalita si Alex, may tumayo, para hanapin kung sino ang tinutukoy ni Alex. Gusto naming malaman kung sino sila. Parang deserve nila ang isa't isa. Ang mga pagsasalita ng lalaki ay isang hangal, at ang bibig ng babae ay cheap. Sabi ng isang estudyante. May nagsalita pa na isang estudyante. Nag-donate si Alex ng $130,000. Siya ay kahanga-hanga. Kung mayroon kang lakas ng loob, tumayo ka ngayon, at sabihin sa amin kung gaano karaming pera ang iyong naibigay. Mas mabuting huwag niyong sabihin sa akin kung sino ang mga talunan na ito. Hindi ko na makontrol ang kamao ko, sigaw ng isa. Sa pagkakataong iyon, galit na galit sina Donna, at Darren kaya namula ang kanilang mga mukha. Gusto nilang tumayo, at sigawan si Alex.
Pero nang makita nila ang excited na crowd sa paligid nila, kinabahan sila. Ang host ay nagsalita sa karamihan. Ang ganitong uri ng mga tao ay ang basura ng Preston University. Huwag mong isapuso ang sinabi nila. Alam ng karamihan sa atin kung gaano kahusay ang pakikitungo ni Alex sa mga tao. Salamat sa pakikipag-usap sa akin. Para sa lahat, magbigay ng isang malaking pasasalamat para kay Alex at Debbie. Malakas ang palakpakan ng mga manunood. Talagang hinangaan ng mga estudyante si Alex, at naiinggit kay Debbie dahil kasama siya ni Alex. Ang swerte ng nakuha mong boyfriend. Nang aalis na ng stage si Alex at Debbie, lumapit sa kanila ang isang babae, mula sa entrance ng hall. Ngumisi ito habang nakatingin ang matatalas na mata nito sa mukha ni Alex. Sumigaw ito, at sinabi niya, "Nababaliw ka na, Alex." Bahagyang nagulat si Alex nang makita niya ito. Ngumiti siya ng pilit sa puso niya, bakit parang multo akong hinahabol ni Kathy? Pagtataka ni Alex. Nagalit ang ibang estudyante sa hall kay Kathy. Sa sandaling iyon ay narinig ng lahat ang isang malakas na boses na sumisigaw kay Alex, sa tapat ng bulwagan. Si Alex ay tulad ng isang nilinang at isang marangal na tao. Ngunit mayroon kang lakas ng loob na pumunta dito, at punahin siya. Walang hiya ka, Alex. Nagkunwaring hindi pinansin ni Kathy ang mga boses. Habang patuloy siyang naglalakad patungo sa stage na may malamig na ngiti. Ngayon naiintindihan na niya ang lahat. Galit na galit siya kay Alex. Alam niya ang tungkol sa kanyang mapagbigay na donasyon, at sinabi niya sa kanyang sarili. Nag-donate siya ng $130,000 para lang magpakitang gilas sa harapan ko. Ang pera na ito ay sa kanyang pagtatangka na mabawi ako. Nang makita sina Alex at Debbie na nakatayo sa gitna ng entablado, at tinatanggap ang crowd cheer at admiration, na parang mga celebrity, naiinggit si Kathy. Nobyo niya noon si Alex na kanyang iniwan. At si Debbie ay isang talunan na mula sa probinsya, na nang-agaw sa kanya. Hindi lang matanggap ni Kathy na mas higit sila sa kanya. Isang matulis na nguso ang ibinigay niya kay Alex at Debbie. At bigla niyang inagaw ang microphone sa host. Nagsalita ito ng may malakas na boses. "Mga kapwa mag-aaral, lahat kayo ay nililinlang ni Alex. Hindi naman siya galing sa mayamang pamilya. Isa siyang scum." Siyempre hindi naniwala ang mga audience sa kanya. Sinabihan nilang lahat si Kathy, natigilan na ang pagsasalita ng mga kalokohan. Ngunit si Kathy, hindi siya naguguluhan sa lahat, dahil alam niya ang buong pangyayari. Noong araw ng donasyon ni Alex, nasa tabi niya ako. Kasama niya ako. Ang totoo, nagpanggap siyang nag-donate ng $130,000 para ipakita na matulungin siya sa harap ko. Dahil nais niya na ako'y bumalik. Kung nag-donate nga siya ng $130,000. Hindi pera ng pamilya niya iyon. Ito ay ang pera na napanalunan niya, mula sa loto. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, pwede niyong tanungin ang babae, kung totoo yung sinabi ko. Tinuro ni Kathy si Laura. Ito ay totoo. Noong araw na iyon ay nasa tabi ni Alex ang babaeng ito. Sabi ni Laura, nakumbinsi ang lahat. Kaya, ang sinabi ng hamak na ito ngayon, ay parang totoo. Hindi ako makapaniwala na naloko tayong lahat ng ganoon kadali ng isang ito. Kaya mabilis na sumigaw ang isa pa. Nanalo siya sa loto, sabi ng isang estudyante. Kung sa bagay wala naman talaga sa itsura niya. Tingnan niyo ang kanyang damit. Mukha siyang pulubi. Kung mayroon siyang pera, maaari siyang bumili ng ilang disenteng damit para sa kanyang sarili. Isa siyang stupid. Naririnig ang lahat na sinisigawan sina Alex at Debbie. Si Kathy, Donna, at Darren ay nakaramdam ng labis na kasiyahan. May sasabihin po ako. Mahinahong sabi ni Alex sa audience. May sumagot sa audience. Hindi namin kailangan ang iyong mga panlilinlang. Hindi na kami magpapaloko sa mga kasinungalingan mo. Ano pa ang dapat mong sabihin? Isa ka lang sinungaling at talunan. Sumabat si Kathy. Mga kamag-aral, makinig tayo sa kung ano ang sasabihin ng talunan na ito, at kung sakaling panindigan pa rin niya. Saka natin ebuli siya. Alam ni Kathy na kahit anong sabihin ni Alex, hindi nito mababago ang sitwasyon. Pinag-cross niya ang braso sa dibdib niya at tinaasan niya ito ng kilay. Napagpasyahan ko na mag-donate muli ng isa pang $130,000 sa mahirap na nayon sa bundok.
Walang naniniwala sa kanya. Isang kabuuang $260,000. Paano kaya magkakaroon ng maraming pera si Alex? Isa lang naman siyang sophomore. Sigaw ng isang estudyante. Kalimutan mo ang tungkol sa $130,000. Magugulat ako kung maaari kang maglabas ng kahit $5 ngayon. Sigaw ng isang lalaki. Hindi sineseryoso ni Kathy ang mga salita ni Alex. Alam na niya na wala nang natitira pa sa $150,000 na napanalunan nito sa lottery. Sumang-ayon naman ang iba kay Kathy. Hindi pinansin ni Alex ang lahat. At hiniling kay Laura ang account number para sa mga donasyon. Tinawagan niya ang customer manager ng Metro Sky Bank na si Robert Miller. At hiniling sa kanya na ilipat ang $130,000 sa account. Sa sandaling iyon, isang kawani ang sumugod sa entablado, at bumulong ng ilang salita sa host. Malaking pagbabago ang ekspresyon ng host habang gulat na napatingin kay Alex. Nag-donate nga siya. Ngayon lang, nag-transfer siya ng $130,000 sa school account. Ang donor ay si Alex talaga. Excited na sabi ng host sa audience. Nanginginig ang kamay ng host habang hawak niya ang mikropono. Hindi ito makapaniwala. Mayaman talaga ang estudyanteng ito. Napatingin ang audience kay Alex. At nagulat silang lahat. Bagamat nasa iisang bulwagan sila. Naramdaman nila na si Alex ay isang tao na malayo sa kanila. Alex, may gusto ka bang ibahagi sa amin? Maingat na hawak ng host ang mikropono. Nakatingin sa simpleng mukha ni Alex. Hindi niya maiwasan gusto niya itong halikan. Ang totoo para sa akin. Ang halaga ng pera na naibigay ko ay hindi ganoon kalaki. Sana lang ay magamit ito para makatulong sa mga bata sa Mountain Village. Napatingin si Alex sa natulala na si Kathy, at nagpatuloy. Siyempre ayoko kapag may gumagawa ng chismis tungkol sa akin at nilalait ako. Nagpalakpakan ang mga manunood. Sigaw ng isang babae. Ito ang kagandahang loob ng isang super rich gentleman. Hindi mo masasabi sa akin na talunan si Alex. Hindi na ako maniniwala sa iyo. Guwapo at mayaman si Alex. Ngayon ay pinuna nila ang nakakakilabot na babae na naninira kay Alex. Nababaliw ka na. Sinabi mo na naghahabol siya sa iyo. Si Kathy ay naging target tungkol sa mga batikos. Maraming dalagang babae ang sumugod kay Kathy. Hinila ang kanyang buhok. At ang kanyang mga damit. Na nag-iwan sa kanya ng kahabag-habag na kalagayan. Habang siya ay itinutulak palabas ng bulwagan. Naging celebrity sina Alex at Debbie at napapalibutan sila ng mga tao. Ngunit noong nagkagulo, dahil sa lahat ng mga babaeng sumugod kay Kathy. Sinamantala ni Alex ang sandaling iyon. At tahimik silang umalis ni Debbie sa bulwagan. Hanggang dito na lang po muna. Sana ay subaybayan po ninyo ang ating istorya. Maraming salamat sa pakikinig. Hinihiling ko po ang inyong suporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.